muna sir, napanood ko yung yung interview niyo kanina. Actually, marami na lumabas sa social media na mga kritiko, mga bashers. Unang-una dito yung sinasabi na yung binanggit niyo na basta sinabi ni Digong, susunod ako. Ang comment nila doon, sabihin walang galang na po, para ka daw tuta, sunod-sunuran ka lang pala. So, anong comment mo dito, Sen? Historically, kailangan maging maliwanag tayo. Sa kasaysayan ng inang bayang Pilipinas, importante ang loyalty, yung mapagkakatiwalaan ka. At yan ang masasabi nating naging sumpa ng politika sa Pilipinas. Sapagkat walang ginagawa sa politika ng Pilipinas kundi kagahatan ng kagahatan. Mag-umpisa pa yan kay Lapu-Lapu, saka kay Raja Umabon. Magkasama yan, pero nagkagatan, kinagat ni Raja Umabon si Lapu-Lapu. Hanggang kay Andres Bonifacio, hanggang kay Emilio Aguinaldo, lahat walang loyalty. Pagdating doon sa usapin ng nangangarap ka na at gusto mo nang sagasaan yung amo mo, naging stigma na ho yan ng politika natin. Nawalan na po ng tinatawag na loyalty. Yung pong sinabi ko, ibig pong sabihin nun ay loyal ka. Kung paano naging loyal si Emilio Jacinto kay Andres Bonifacio, at kung paano naging loyal ang mga katulad nila, masasabi po natin, hindi naman po maipagkakaila na sa ating kasaysayan. Masakit na lang dahil itong mga loyal na to, sila yung laging nasasakripisyo. Pero hindi po dapat tayo matakot kung masakripisyo tayo dahil loyal ka. Dahil ito ang isang katangian po na kahit po sa mga tinatawag nating siguro isa yan sa pamantayan ng Philippine Military Academy, loyalty. Kasama po kasi yan hindi pwedeng mawala yan. Ang tinatanong natin, kanino ka ba loyal? Diba? Kung loyal ka sa isang pinuno na wala namang naitanim sa bansa natin, medyo may problema. Pero kung ang loyalty mo doon sa isang pinuno na nagkaroon ng 90 plus na approval rating at trust rating at kinilala sa buong daigdig, hindi lamang kinilala ng basta sino, kinilala ni Presidente Trump, kinilala ni Presidente Putin, kinilala ni Xi Jinping. Ito po yung mga leader na nakasama ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga international magazine, sa mga international news. At alam naman po natin na yung brand na kapag sinabi mong Duterte, hindi po ito tao. Ito ideology. Pag sinabi po natin ideology, ito po yung tao na meron talagang pagbabago na dinala sa bansa natin at naramdaman natin lahat. Nung nakaraan po na eleksyon, sa mga taga-gobyerno na po na bumoto, isipin ninyo, solid ang bumoto sa Duterte. Na yan po ay isang bagay na dapat natin pag-isipan lahat. Bakit yung mga taga-gobyerno loyal hanggang ngayon kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Di na po ako nagsabi niya. Ngayon, kung tatanungin niyo po ako, kung hanggang saan ba yung loyalty na yun, hindi ko isasakripisyo kung anong interest ng bayan. Siyempre, ako po ang loyalty ko, nandun sa leader ko. Pero ako yung mag-take ng oath sa bayan. Iba po yun. Magkaiba po yan, tatandaan po ninyo. Ang loyalty natin kapag ikay public servant na, sa publiko na po yun. Hindi po pwede na halimbawa, mali na yung leader mo, sasama ka pa. Hindi po. Sa ngayon po, wala akong nakitang mali ni Duterte.